Sino nga ba ang makakatulad sa iyo, Panginoon? Ikaw na dakila sa lahat, nanutuklok sa kaitaas-taasan, nadaramta ng kapangyarihan at kaluwalhatian, ay bumaba sa lupa. Nag-anyong alipin, dumanas ng libong hirap, maging kamatayan sa krus, upang sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay ay mapanumbalik ang ugnayan ng makasalanang tao sa kabanal-banal ng Diyos. Namamangha kami sa hiwaga ng pag-ibig mo, Panginoong Hesus, at sa iyong kadakilay, buong pagpapakumbaba namin ibinubulog ang aming mga puso. I can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be who you were made to be. As you step out on the road, I'll say a prayer, so that in my heart you always will be there. This is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. The stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise, that you were made to change the world. So don't let fear stop you now, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Oh, I know the brightest star above was created by the one who loved more than we'll ever know, to guide you when you're lost. What started as a still small voice is raging now, and your only choice is to follow who you are. So follow who you are, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again. Oh, this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home. It is I love you to take with you until you're home. It is I love you to take with you until you're again.
fights left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid because he's on. But even soldiers people say that I'm amazing, I never face defeat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry just a while. 'Cause deep inside this armor, they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword, look up inside. Deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child. Naayon ko sa kung ano yung goal natin sa buhay natin. Tama? Mga iba sinasabi nila, yung buhay ay dapat i-enjoy. That is the meaning of their life. Kaya nga kung anong ban nila, they live for the enjoyment of this world. Yun po yung meaning ng buhay nila. Ngunit, dito po sa aking binasa, sabi niya, yung buhay po ay may hangganan at panandalian lang po. Aminado naman po tayo dyan. Lahat po tayo may time frame dito sa mundo. Nga. Bawat isa po sa atin may tinakda ng Diyos na time kung kailan tayo mawawala. Tama? Lahat po tayo. At itong pangyayari na ito ay malaki pong ebidensya na dumating na po yung time frame ni Kuya. Itong mga mahal niya sa buhay, yung mga anak niya, kapamilya niya, they try to na-extend yung buhay sa pamagitan ng pagpapagamot. Pero pag dumating po yung time frame na yan, yan po talaga yung hangganan ng buhay ko ng bawat isa sa atin. No matter how medicine ang pakain mo sa isang tao, para umaba po yung buhay ko natin, may hangganan po. At yun po yung aking i-share sa inyo sa gabi nito. What is the reason behind, mga kapatid, na tinanong niya dito sa Biblia, ano ba ang buhay? Bakit kami po ay nagmamakaawa sa inyong harapan sa gabi nito? Dalangin nga po namin, Panginoon, kayo pong magbigay sa comfort sa
pamilya ni Kuya na kanyang iniwanan niya, Panginoon. We pray, God, na kayo pong magbigay ng kalakasan sa kanila. Despite na ganito po yung nangyari, we pray, O Father God, na naway maunawaan niyo nila itong pangyayari na ito, itong mga family nila na aking papangangaralan ngayong gabi na ito, kayo pong mangusap sa kanila, Panginoon. And I pray, O Father God, for the Holy Spirit to work in their life, work in our midst, O Father God, at kayo ang pong mitaas, Panginoon, at maluhati. Kung aking panalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. So, basahin ko po muli itong James chapter 4, verse 14, sabi niya, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life, it is even a vapor that appeareth for a little time, then vanisheth away. Una na sinabi niya dito, mga kapatid, yung buhay ay parang usok lang, alingasaw. Kung ako na Ilocano, Ilocano kayo ba ang amin dito yun? Sa may Tagalog. May nakakaintindi ko ba ng, okay lang na mag-Ilocano ako, yan. Kuna iti sa unia ako Diyos kakabsat, aji biyag kat kaslang alingasaw. Nakita yun, DJ ta ko rin habang agburburit na pudot at aji alingasaw. Yung damdamak at mapukaw dita. Kasi iti biyag mo na iti sa unia ako Diyos. So certain po yung salita ng Biblia, mga kapatid, na yung buhay po natin dito mababa. Tama? Magsisimula sa kapanganakan hanggang sa tatandakatan is the life cycle din. Yung mga iba naman hindi pa lumalaki, nawawala na hanggang dun yung hangganan ng kanilang buhay. At ngayong gabi, sana maunawaan natin, una mga kapatid, lahat po tayo dito sa mundo na ito, mababa lang po yung buhay natin. Dahil mababa po yung buhay po natin, mga kapatid, kailangan nating malaman, mga kapatid, yung salita ng Diyos at para saan itong buhay na ito. Kasi sometimes, mga kapatid, as we work, as you study, mga kapatid, nakakalimutan natin yung salita ng Diyos na tignan. Tama? Nakakalimutan natin, mga kapatid, na i-secure yung buhay natin sa harapan ng Panginoon, wherein yun yung binibigay ng salita ng Diyos. Lahat po kayo, you are working for the security of your family. Tama? Yung mga nanay, tatay, nagtatrabaho sa pang-araw-araw para may pakain sa pamilya. Ganun din sa mga anak na nag-aaral. Bakit sila nag-aaral? Para may kasiguraduhan yung kanilang kinabukasan. Magtrabaho sila, mga kapatid. May papapakain sila sa kanilang mga pamilya someday. Pero dito po sa Biblia, alam niyo po ba, mga kapatid, na binibigyan tayo ng information ng salita ng Diyos sa gabi na ito, na lahat po tayo ay darating sa ganito mangyari. Hindi natin alam, maaari tayo susunod kay Kuya, hindi natin pinag-pray, tama? Hindi natin pinag-pray, hindi natin hiniling. Pero maaari tayo susunod. Maaaring bukas, next Sunday, mga kapatid, next week, maaari ding mamaya or next month. Yan po yung katotohanan. Ngunit alam niyo po ba dito sa Biblia, ibinigay ng salita ng Diyos kung ano yung katahilanan. Ngayon niya ti makarason kakabsat, no aping adumting iti kastoy iti biyag mo king iti biyag ko. Inbaga na ito sa unya ako Diyos. Kuna na iti Hebrews chapter 9 verse 27, kas na ituding. Yan, ulit na sa Utilungano. Kuna na, as it's appointed unto men once to die, but after this the judgment. Kuna na, kas na ituding, maminsan iti biyag mo king iti biyag ko gagayan, king kakabsat, dumting iti man nakatay. Darating po yung kamatayan sa atin. Bakit? Ang Diyos ay nagtakda po ng kamatayan sa atin. Ano po ba yung katahilanan? Wala po tayong ibang makikita na book or rason kundi yung salita ng Diyos. Balikan po natin yung history. Alam niyo naman po yung kwento ni Adan at Eva, di ba? Tama po ba? Sabi ng Diyos ni Adan at Eva nung nilagay ng Diyos sila sa Garden of Eden, mga kapatid, mayroon kayong hindi pwedeng kainin, that is the fruit of good and evil. Hindi po mansanas ang describe ng Bible, mga kapatid. Sapagkat pag kinakain natin ngayon sana yung mansanas, ganun din po yung nagagawa natin. Pero sabi po ng Genesis, mga kapatid, that is the fruit of good and evil. Prutas nga kayam, kinakapsat bunga di prutas, hindi na imbag, dakis. Dito di bagat di Biblia. Yung tataga po iti kinasulping da, kinatangkin di ulo da, kiniapo Diyos kinan da di ay. Nagtata na iapo Diyos nagitid, iti pan nakadusang una na iti lalaki, ag trabaho ka para iti pamilya, sika ti mapan iti bukid. Apan nga ag trabaho iti farm. Sika nga ina, ag parigat ka, babayin iti pinag-labor, iti anak mo, iso nga awan tina nga, iti nga na kami kakapsat, na kayo mamadros, iti anak yun, dagiti anak yun. Ithan kayo nag-labor. It goes pain, di ba? Ngayon, behind that nga, di nga pan nakadusa, gagayam, di kakapsat, ni Adan, kini Eva,
At dati nadagsin nga pan nakadusa ngayon pa ni Apo Diyos, inya dayta, di pan nakatay. At pa'y suba dayta, pastor, try to study the history ni Adan kini Eva. Awan garot iti sa bali nga pag-adawan tayo, win no pakasarakan tayo, no apay nga dumting iti kastoy nga pasama iti biyag. Kundi ka ti agsublito iti history. Isu nga kuna ni Apostle Paul iti Romans chapter 6 verse 23 nga kuna na, nga ti isu papak iti basol kit isu nit mapatay. Wino iti bayad iti basol kit pan nakatay kakimsa. Kat iti pan nakatay nga kastoy kakabsat daktil nga ebidensya that all of us, no matter what is your religion, will going to face death. Apay, panagpasol lang kit panagpasol kayo. Isuhan nga pudpud no, tayo kunada nga at dati nalintig na tao. Mabalin tayo nga nalintig iti sa bali nga tao, but in the sight of God, we are all sinners, di ba? Makapanpanunod tayo di madi, sino ba yan nga nakapanunod di madi iti lasod ti biyag na. Lahat po tayo nakakapag-isip ng masama. Lahat po tayo nakakapagsinungaling. Lahat po tayo nakakagawa ng hindi tama sa harapan ng Panginoon. At ngayon, yan po ay prueba na kayo ay makasalanan at ako'y makasalanan. At ang pinakamabigat na prueba na lahat po tayo makasalanan ay ito pong kamatayan na ganito. Nakikita niyo po yan. Sabi ng Biblia kanina, ang buhay mababa. Ngayon nakikita natin ng buhay, mga kapatid. Yung dahilan para kung bakit darating yung kamatayan sa buhay ng bawat isa sa inyo at sa akin, sabi mga kapatid, ay dahil po sa kasalanan. Ngunit alam niyo po ba ang ibig sabihin ng kamatayan? Ang buyo ba, di kaya't nangasawin, iti pan nakatay, dito yung Biblia kakabsat. At dapat di makadefine nyo niya, di kaya't nangasawin, iti pan nakatay. Una tayo, dagiti agad adal, iti medical sciences na ganyan, kinakabsat. That is the end of life. Ganun na tayo ka, patingga ti biyag mo dayta. Dayta iti bagmagada. Ngayon ko na iti Biblia, iti pan nakatay, kagayem, kinakabsat, di kaya't nangasawin, iti pan nakaisina. Nabigat, kuya, permanently, may sina kanya tayo, nanti makatwa. Dagi amang yo, lola yo, mumuno na kakayem, kinakabsat. Iti manipot, iti natay-tay, intanim yo, hanyon, isu na nakatwa. It speaks of separation. Diba? Isu dito, kuna na iti Biblia, iti pan nakatay, iti pan nakaisina, kinyapo. Apay nga may sina tayo, kinyapo. Kuna na iti Romans chapter 3, kakayem, kinakabsat, kiti aming nga tao, kit nagbasol. Handa nga makagawa at itidayag ni Apo Diyos. Nga po tama nagbasol tayo kakayam kinakabsat. Hantay nga kaya nga tumbasan wino pantayan ni Apo Diyos. Asino ba ti Diyos nga describe na dito yung Biblia? Isu na di Diyos nga nalintig. Isu na di Diyos nga awan iti basol na. So na di pampamatian yung nga Diyos kakayam kinakabsat. It is okay nga tatayo kat ang Biblia iti basol. Hanggang paypay so nga Diyos na ita. Tabay, ti prueba na ti kinalintig ni Apo Diyos kit na iti pan nakatay tayo. Panuhan nga nalintig ni Apo Diyos, it is okay din kagayem, kin kakabsat. Nga ni Adan, kin Eva, kitang talagbasol. Ngim ko natin Biblia, God is righteous in holy. Tatahan tayo nga kaya i-level, di bagita yung di jay. Isungarod niya ko na iti Biblia ka po, iti kastahan tayo magagawa at idayag na. Means to say, kutumting ti panakatay kanyam, kit panakatay kanyam, it is because of our sin. Kit may sinat tayo kinyapo. Mahihiwalay po tayo sa Diyos. Saan po tayo pupunta? Sabi niya po dito sa Book of Apocalypse, mga kapatid, o dito sa Book of Revelation, and death and hell were cast into the lake of fire. Kitjipan nakatay, kunana, yung kamatayan po, ayan po yung pagkatapon natin sa dagat-dagatang apoy. Nakukuha niyo po yan. Someday, mga kapatid, doon tayo patungo sa dagat-dagatang apoy. Hindi po ako nananakot sa inyo. Hindi ko po kayo tinatakot, mga kapatid, na ang taong makasalan pupunta sa lugar ng impyerno. Ngunit ito po yung sinasabi ng Biblia, na kailangan nating buksan yung ating isipan at puso ngayon, gabi na ito, at tignan natin paano kung darating sa atin yung kamatayan. Paano kung darating sa akin, saan din kaya ako patutungo na sinasabi ng Biblia na ako'y makasalanan? Sabi ng Biblia, sa dagat-dagatang apoy. Ngunit alam niyo po ba, na despite na sabi ng Biblia, ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sinabi nga din mga kapatid, mayroong regalo ang Diyos. And I am hoping mga kapatid na yung regalo na yon, si Kuya mga kapatid, one time may mga nag-share sa kanya, ay naibahagi yung regalo na yon. Ano yung regalo na yon? Sabi ng Biblia, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mayroong gustong ibigay ng Diyos na regalo. Ano yon? Yung buhay na walang hanggan. So makikita po natin mga kapatid, despite na dinefine ng Biblia na ang buhay may hiwalay sa Diyos, binigyan pa rin pala ng Diyos ng magandang
pag-asa yung buhay ng bawat isa po sa atin sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ano po ba ginawa ng Panginoon sa atin mga kapatid? Bumaba siya dito sa lupa, mga kapatid, nagkatawan tao. Dumating yung time, mga kapatid, na siya inipako dun sa krus ng Kalbaryo. And on that cross, mga kapatid, sabi po ng Bible, His blood was shed on the cross of Calvary for the remission of our sin. And upon that cross, mga kapatid, sabi ng Biblia, namatay siya, nilibing at muling nabuhay sa pangatlong araw. At sabi niya doon sa John chapter 3 verse 16, nga kas nalauna iti panagayat ni Apo Diyos kanyang kanyang. Diba? For God so loved the world. Tama? That He gave His only begotten Son. Kaya hindi na di pugpug tong anak na. Kuno asin numan ti agtaling ko na iti Biblia. Ano yung bagagagayam, di nakakabsat, ngay sino man ti agim agaramit ti nasiyaat. Sino man ti agsimsimba. Di baga ti Biblia, asino man ti agtalik. Kahit maadaan, ibigyan pinagmanan. Wala na, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Napakaliwanag po, di ba? Sinabi niya, kung sino mananampalataya sa Kanya, hindi na mapapagpus, magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. And I am, by hoping mga kapatid, by faith si Kuya, one time, yung mga nagbahagi sa Kanya, may bahagi ang Panginoong Yesu Cristo. And by faith mga kapatid, I am hoping, ay inakseptar na ni Cristo, kas manupot mga isalakan itibiyag niya. Kahit iti comfort, dito nga makita tayo gagayam, gin kakabsat, once inakseptar mo ni Cristo, kas manupot mga isalakan mo. Kuna iti bibiyag, at daan ka tibiyag nga agnanayon. Ito timbaga tibibyahan kung ipagbaga, kas may sa pastor, imimbaga tibibiyag. Isungar nga kuna na iti John chapter 3, verse 36, kakabsat, basahin kitingin nyo, last na verse, basahin kat agkararat tayo nga kakabsat. Kuna na ito John chapter 3, verse 36. Nakita tayo. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Wala na gagayam, ginakabsat. Sabi po ng banal na salita ng Diyos, sana mananampalataya sa anak. Sabi niya dito mga kapatid, ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit siya na hindi mananampalataya sa anak, ay hindi makakakita ng buhay, bagkus ang puot ng Diyos ang sumasa kanya. Ito po yung tsansa natin mga kapatid. This is a reminder unto us all. Makikita nyo, itong katawan na ni Kuya, mahiwalay sa atin. Kumusta ka din kung darating yung kamatayan sa atin? Saan ka matutulog? Nandito po yung Biblia, sinasabi niya, hell is our destiny, asasino. Pero mayroon pong remedyo binigay ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Anong gagawin mo? Kailangan mo lang panampalatayaan ng Panginoong Yesu Kristo. Diba alam nyo naman po yung John chapter 3 verse 16? Tama? Tandaan nyo, sabi ng huling talata ng John chapter 3 verse 16, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Napakaliwanag, sino man ang palataya kay Kristo ay hindi na po mapapahamak, magkos, magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Ngayon, bilang isang buhay na tao, nagmamahal kay Kuya, you only yung pinakatatanging kaparaanan, mga kapatid, para makasama natin si Kuya someday, if He is God with now, mga kapatid, tinanggap niya man ang Panginoong. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life.
lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Oh, lead me, I used to feel the emptiness inside me. I was not supposed to feel that way. I had everything I needed, but nothing ever made me what I long to be. The wealth, the name, the lights, the fame were everything to me. And then one night, out of the blue, I heard his name. And so I took that step of faith and walked into his domain. And I believe that's what he wants every heart to do. When hard may seem the task, one step is all he asks of you. Letting go to know the truth is not so hard to do. It's the heart that's got the will to open up for him to fill. Trusting and believing him is all we've got to do. It's just the heart that's got to move for him to show his love that's been there, even when we never cared. Take hold of his hand, let go and you'll understand. Ooh, why be afraid, for God knows what you're feeling. But even he can't do a thing if he sees your heart's not willing. And so you ask what's going on. You want what's right, but still do wrong. When hard may seem the task, one step is all he asks of you. Letting
Believing Him is all we've got to do. It's just the heart that's got to move for Him to show His love that's been there, even when we never can. Take hold of His hand, let go and you'll understand. I guess by now you've realized you can't be on your own, and all your cares and all your burdens should be cast upon His throne. Letting go, just let go. Letting go to know the truth is not so hard to do. And it's the heart that's got the will to open up for Him to fill. And trusting and believing Him is all we've got to do. It's just the heart that's got to move for Him to show His love that's been there, even when we never can. Take hold of His hand, let go and you'll understand. Let go and you'll understand. Just let go and you'll understand. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times, it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Amen. Mga kapatid, binabati kayo sa ngalan ng ating Panginoon Kristo na muling nabuhay. Narito siya ngayon sa ating piling sapagkat sinabi niya, kapag ang 2 o 3 ay natitipon sa aking pangalan, ako'y nasa piling nila. Bagamat hindi ito banal na misa, ang ating simbahan ay nagpahintulot sa ating mga laiko na magkaroon ng sambayan ng pagdiriwang upang makinig sa kanyang salita at tumanggap ng banal na komunyon. Nawa, sa mga pagtitipon na katulad nito, ay magkaroon tayo ng palagihang adikain na mabuo ang ating sambayanan na isang damayang Kristiyano tungo sa pagiging mabuting katiwala sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob sa atin, talino, yaman, panahon, material at spiritual na bagay sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos, kung saan ang buhay at lakas ay nagmumula sa salita ng Diyos at sa Eucharistia tungo sa pagiging ganap na simbahan ng mga dukha. Sa binyag na matay tayo sa kasalanan at naging bagong nilalang, bagamat nagkasala tayo, nananalig tayo na patuloy na namamagitan si Jesucristo sa harap ng Diyos para sa atin. Kaya hilingin natin sa Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan upang maging ganap ang ating pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga Panginoon Diyos at sa inyo, mga kapatid,
na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming may kapal, itinuturo sa amin ng pananampalataya na ngayong anak na si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang hanguin kami sa kamatayan. Yayamang aming kapatid na si Kuya Ariston ay nahihimlay ng may pag-asa kay Kristo. Loobin mo na sa huling araw makasama siya sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at pakinggan natin ang Atin salita. ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating salmong tugunan ang atin pong itutugon, Panginooy mananahan sa piling ng mga buhay. Pakiulit po. Panginooy mananahan sa piling ng mga buhay. Sa Panginoon ay magtiwala ka, kayong may takot sa Kanya, pagkat Siya ang tutulong at sa inyo'y mag-aatya. Tugon. Panginooy mananahan sa piling ng mga buhay. Ang Diyos sa lahat ng mayroong takot, Diyos din ang magpapala. Kung magpalay pantay-pantay, maliit man o dakila. Tugon. Panginooy mananahan sa piling ng mga buhay. Ako'y Kanyang iniligtas ng tao na dapat pagtiwalaan. Tugon. Panginooy mananahan sa piling ng mga buhay. Masakit ang kalooban ng mahabaging ama kung may papanaw. Kahit ito'y iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Tugon. Panginooy mananahan sa piling ng mga buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat at makinig sa pagninilay. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Kuya Ariston, na kung saan ito na yung huling araw niya. Ito na yung huling makikita nyo, kasi mamaya kahit kailan din yun sa makikita. Sa buhay natin, mga kapatid, ito yung pinakamasakit na panahon, yung pagluluksa. Lalo tayo mga Pilipino, makuha yung kalooban natin. Basta may namatay ng kamag-anak, talagang masasaktan tayo. Sa pagwala ng isang minamahal sa buhay, labis na sasaktan yung pamilya. Dati noon, pagka nagse-service ako sa patay, pinaiiyak ko yung pamilya. Tapos naisip ko, isang gabi, hindi pala dapat paiyakin yung pamilya nung namatayan. Dapat pasayahin mo sila. Dapat patawanin mo sila. Kasi doon mo lang may paparamdam na hindi kasi kayo nag-iisa, kundi kasama nyo yung mga kaibigan nyo para magpasaya sa inyo.
Sa buhay natin, pag namatay ang isang pamilya, halos hindi natin matanggap, lalo na yung asawa. Pero ito yung katotohanan na kung gusto mo mapunta sa langit, kailangan mo munang mamatay. Kasi walang nakapunta sa langit na hindi muna mamamatay. Kaya minsan nag-service ako sa patay, tinanong ko yung pamilya kung gusto nilang pumunta sa langit. Kung sino yung gustong pumunta sa langit. Sabi ko, taas ang kamay ng gustong pumunta sa langit. Halos lahat ng taong nasa simbahan, nagtaas ng kamay, gusto nila sa langit sila mapunta. Nung nakataas na yung mga kamay nila, sabi ko, kung gusto nyo talagang mapunta sa langit, dapat muna kayong mamatay. Kaya unti-unti binababahan nila yung mga kamay nila kasi ayaw pa nilang mamatay. Sa buhay ni Kuya Riston, parang 59 ba siya? Siguro yung mga may tali sa noo, yun yung mga anak. Tapos yung may tali, yung siguro yung sinanay, na kung saan iniwanan ka na ng yung mahal sa buhay. Ngunit ang pinaka-importante na huwag mo siyang kakalimutan. Huwag mo siyang alisin sa iyong isip, sa iyong puso, yung magagandang alaala nyo nung siya'y nabubuhay pa. Kahit na yung malulungkot na alaala, huwag mong aalisin. Kasi yan na lang ang makakasama mo. Gandun din sa mga anak. Kasi kahit kailan, hindi na natin siya makikita. Basta importante, tanggapin natin ng maluwag sa puso natin na wala na siya. Lahat tayo ay nakaranas ng mamatayan. Mamatayan ng asawa, mamatayan ng anak, mamatayan ng magulang. Kaya ramdam ko yung paghihirap nyo. Ako man, namatay din yung asawa ko. 5 taon na siyang wala. 5 taon na akong biyudo. Pero hanggang ngayon, pag nakahiga ako pagkagabi, naaalala ko pa din siya. Yung itsura niya, nung magkasama kami, hindi ko inaalis yun. Kasi yun na lang alaala ko sa kanya. Kaya yung alaala ni Kuya Exton, sana huwag niyong kakalimutan. Alam naman natin ang bawat mag-asawa ay wala namang perpektong nagsama. Nag-aaway din lahat. Pero importante, huwag mo siyang kakalimutan. Ngayon din sa kanyang mga anak. Kung siya ay nagkaroon ng problema sa inyo, na bigyan kayo ng sama ng loob, ngayon ang panahon na patatawarin niyo siya. At kung kayo man ay may kasalanan din sa kanya, mamaya ibulong niyo sa kanya na patawadin din niya kayo. Kasi naniniwalang Katoliko, ang simbahang Katolika na pag ang isang patay ang isang kaluluwa ay hindi tinanggap ng pamilya, sabi nila, hindi didiretso sa langit, doon muna sa purgatorio. Doon nililinis. Pag pingdadasal natin yung mga kaluluwa ng mga namatay na kamag-anak natin, unti-unti nalilinis. Pero importante ngayon, tanggapin natin ng maluwag sa ating mga puso ang pagwala ni Kuya Riston. Siguro naging maganda siyang ehemplo sa inyo, naging maganda, mabait na asawa, mabait na tatay sa inyo. Yung pagkawala niya, nasaktan kayo. Pero sana tanggapin natin ng maluwag. Minsan, ayaw nating mamatay. May mga tao na gustong-gusto nang mamatay pero hindi pinagkakalob ng Diyos yung kanilang kahilingan. Yung mga ayaw mamatay, siya namang namamatay. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pinaka-importante sa buhay natin ngayon, sana manalig tayo sa Diyos. Lagi tayong magdasal sa Kanya. Kung po pwede nga lang linggo-linggo magsimba tayo. Meron akong karanasan na nag-service ako ng patay sa isang barangay. Walang taong simbahan, nag-iisa ko lang. Yung pamilya, hindi pala nagsisimba. Hindi sila marunong mag-cross, hindi sila marunong mag-cordero, lahat hindi nila alam. Pati nung nagsusubo ako ng ostya, hindi nila alam. Kasi minsan pala yung pamilya nila hindi nagsisimba. Kaya nagsusubo ako ng ostya, hindi sila sumasagot ng amen. Tapos minsan, may isang lay minister na nagsusubo ng ostya, yung pamilya nung namatay hindi pala nagsisimba. Hindi niya alam kung ano yung ostya. Tapos nung nagsusubo na, nakita niya, paano kaya ang gagawin ko, sabi niya. Tapos nakita niya nakahalera yung mga tao nakapila, pumila din siya. Tapos sabi nila sa katawan ni Kristo, sumasagot yung mga tao. Hindi niya alam ngayon kung ano isasagot niya. Hanggang nung mas malapit na siya,
yung mga sinusundan niya, sabi niya, katawan ni Kristo, sa lay minister, sabi nung lalaki, Amen. Ang pangalan pala ng lalaki ay Amen. Sabi niya, ganun lang pala. Pag sinabi ng lay minister na katawan ni Kristo, sasabihin mo lay pangalan mo. Kaya nung siya nasabi ng lay minister, katawan ni Kristo, sabi niya, Pipito. Akala niya, ganun lang. Kaya mamaya pagka nangumunyong kayo, sana wala akong madinig na Pipito. Yes, sagot tayo ng amen. Kaya sa mga kapatid, sa umagang to, pawalan na natin si Kuya Ariston. Ibigay na natin siya sa Diyos. Umasa tayo na uuwi na si Kuya Ariston sa kanyang sariling bahay. Na doon, wala nang kalungkutan, wala nang paghihirap, wala nang problema. Kaya sana mga kapatid, sa asawa, sa mga anak, tanggapin natin ng maluwag ang pagpanaw niya sa atin. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pangkalahatan. Mga kapatid, halina't manalangin ng buong pananalig sa Diyos Amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin po ang ating tutugon, Amang makapangyarihan, kayo may iyong Ng aming kawaan. kapatid na si Ariston, na sa kanya'y ipinunla ang buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong Ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, Lahat kami ng iyong makikipagkaisa kay Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Kristo na narito sa banal sakramento ng kanyang katawan at dugo bilang tanda ng kanyang pag-ibig at pag-aalin ng sarili para sa atin. Panginoon, Panginoon ko at Diyos ko. maraming papurit at salamat ang ating tutugon. Papuri at pangal sa iyo, Panginoon Diyos. Papuri at parangal sa iyo, Panginoon Diyos. Amang mapagmahal, ito ang araw ng muling pagkabuhay ng anak na aming Panginoong si Kristo na siyang nagdulot ng kagalakan sa buong sanlibutan. Ito ang araw na nakisalo siya sa kanyang mga alagad upang bigyan siya ng pag-asa at kaginawahan at pagkalooban ng kapayapaan. Ito ang araw na nakisalo siya at nagpakilala sa kanila sa pamamagitan ng paghahati-hati ng tinapay, kaya nagpupuri kami sa iyo. Papuri at parangal sa iyo, Panginoon Diyos. Ama, napakadakilang yung pag-ibig sa amin tuwing nagtitipon kami. Hindi ka nawawala sa aming piling, bagkos, higit naming pinananabikan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sinasamba at pinasasalamatan ka namin sa mga kaloob at kapayapaang handog mo sa tinapay nagbibigay buhay, kaya nagpupuri kami sa iyo. Papuri at parangal sa iyo, Panginoon Diyos. Sa kapangyarihan ng iyong banal Espiritu, pag-alab nawa sa aming puso ang iyong pag-ibig. Maalala nawa naming lagi ang itinuro ng iyong bugtong anak sa banal na sulatan at makilala nawa namin siya sa banal na sakramento sa altar, kaya nagpupuri kami sa iyo. Papuri at parangal sa iyo, Panginoon Diyos. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Bispo, ni Padre na aming Kuraparoko, at ang lahat ng simbahang laganap sa buong daigdig, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Diyos aming Ama, sa pamamagitan ng si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng pahamakan. Samantalang aming pinanadabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagpagtigas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang pangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumaatin. Amen. At ngayon pong magbigayin tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Bawal po ang dingingiti. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Papapala at ang tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako ng komunyon. In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, you show me every day as you're teaching me your way, that we do that what you say in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time, in His time, in His time. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that we do that what you say in His time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you. Amang makapangyarihan, kami pinagsalo mo sa piging na banal. Lumugaw nawa kami sa pag-ibig at malasakit sa isa't isa. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa pag-aalay. Kapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, bigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas. Alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng Panginoon naming Diyos, narito po ang aming mahandog na mula sa aming mga pagsisikap, bukal sa loob namin itong niaalay, upang sa gatong paraan ay mapaabot namin sa iyo ang aming taos-pusong pasalamat sa iyong walanggang kabutihan. Amen. At ngayon po, pag-uulan natin si Kuya Ariston ng huling pamamaalam. Mga kapatid, Pakibuksan po. bago natin ihatid sa huling hantungan si Kuya Ariston, Service, pakibuksan po yung
Pag-ukulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ang Kanyang pagpanaw. At umasa tayong makikita muli, kundi ang mamamayani ay lubos na ligay at buhay na walang hanggan. Amen. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng pungma. Ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanman, pagkamitin ng may kapal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng pungmahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo si Kuya Ariston na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig. Patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkulang at nagawang mga pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng kung may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon po, pwede natin magbibisik po tayo ng banal na. Di ko ninay na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligay ako nang ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligay ako nang ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil
nang ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal, sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagulan. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga, ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Po sa ating lahat, sa lahat po ng mga kaibigan at mga kamag-anakan na nakiramay po sa amin, lalo't galing pa po sa malalayong lugar. Lubos po akong nagpapasalamat ng marami sa pakikiramay niyo sa aming pagdadalamhati sa pagpanaw ng aking asawa. Maraming salamat. Hello. Well po, medyo nakakakanto po yung kay Alex po, yung aking pamangkin. In the part of my life, nandiyan po yung ate ko. Dalawa na kami na natitira yung ate ko. Pamangkin ko po si Alex po. In the best of my deep view, siya po yung pinakamahal kong pamangkin po. Ngayon po, ipamamahagi ko lang po ang aking po pamangkin. Matagal po kami barkada, andyan si David. Mga apo ko po. Masakit po ang loob ko yung pagpanaw niya. Pero sabi ng ate ko, sabi ng ate Pasko, tinanggap po ng Panginoong Diyos. Andiyan ba si ate Pasko? Yung mga kamag-anak ng pamilya namin, pamilya Gonzales po. Kasi barkada ko po siya, si Aris po. Pamangkin ko po siya, barkada ko. And behalf of... I love you very much and forever. Kaya ako naman po, sa pamilya po ni Maggie, thank you very much po. At tayo po ay nakidramahan sa aking pamangkin. Pamangkin ko po, pamilya ko po si Alex Gonzales po. Sa kanyang mga anak, masakit din pa ang loob namin na siya po ay mawawalay. Panandalian lang po yan. Pero tanggap po natin siya. Yung tao po yan ay napakabait. Napakabait po yung tao yan. Yung pamangkin ko na yan. Ayaw ko kung kay Ate Paz, pamangkin ko sa Manila, hindi nila kilala. Hindi nila ganong pero masasabi ko lang po, pamangkin ko na yan kasi barkada ko po yan. Best friend ko yan. Best friend ko yung pamangkin ko na yan. Kaya sabi ko, Alex, farewell po. Oh. Ayun po. Okay. Maraming salamat po. Sana si Ate Paz sana magsalita. Maraming yung mga nakiramay, pamilya po namin. Maraming salamat po. Muli tayo. Samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon po pwede nating ihatid si Kuya Ariston sa kanyang huling handog. How you feel? You have forgiven me too many times it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love
temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. You never left my side. You gave your hand to me to hold, oh Jesus. I'm longer in the cold, and yeah, I leave you there when I feel satisfied. I'd like to thank you every day, not only when I feel that way. I never knew the man who'd give his life for sinners like me, and yet because he loves us so, he's promised us eternity, and we can have that promise and be his if we have faith and just believe. Teach us to trust in you with all our heart, to lean not on our own understanding, 'cause we just forget you won't give us what we can't bear. Take us out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take us out of the dark, my Lord, we don't wanna be there. Yeah, my Lord. Trust in you with all of my heart. Lean not on my own understanding, 'cause I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. Ooh, Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
sa